professor po na kaso na ito na nasa ICC na ay may pag-asa tayo. Bakit? Bakit may pag-asa tayo? Ikwento ko sa inyo, noong March 8 po, ako po at ang aking magandang misis pumunta po sa Hong Kong. Kasi po, pasasalamat po kay Presidente Rodrigo Duterte ng mga OFW sa kanya. And then, pagkagabi, tinawagan ako ni Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, Bobet, kami kasi ni Senator Bato, magka-probinsya kami, pareho kaming Davao del Sur. Bata pa lamang ako, kilalanan niya ako hanggang naging abogado. Sabi niya, Bobet, please prepare a petition for certiorari for me. And then tinawagan ko si Attorney Martin Delgra. Sabi niya, Bet, pwede i-draft na lang. So, nag-draft ako. Tulong din ng aking mga kaibigang, mga kasamang abogado po sa opisina ko. Kasi po, din ako ng law school. Yung mga kasama ko po, mga professor po ng eskwelahan. So, ang ginawa po namin, habang nandun kami sa Hong Kong, nagprepara na kami ng petition for certiorari po para kay Senator Bato. Bumalik kami noong March 10, kasama kami ni Kuya Ipe. Habang nasa airport kami ni Kuya Ipe, may tumawag po sa akin. Ang request po ay baka pwede isama na si Presidente Rodrigo Duterte. Gabi na yun, towards 10 o'clock to 11 o'clock. So we had to revise our petition para nung 11, kasama na po si Presidente Rodrigo Duterte. Ang nangyari po, kasama ako ni Attorney Martin Delgra, pagpasok po sa airport, ang problema, hindi kami pinapapasok. Nagkagulo, nagkahiwalay kami ni Attorney Martin Delgra, nakapasok siya doon sa Villamor Air Base, ako, si Attorney Vic Rodriguez at si Kuya Ipe, hindi nakapasok. So ang aming ginawa, nag-finalize kami ng petition, nakaabot po, maski hindi pinapapasok yung notaryo publiko, nakita po ninyo yun. Nakipag-away pa si Ma'am Hanilet, nakipagrason pa at si Kuya Ipe para lang makapasok yung notaryo publiko. Because in law, the notary public has to ascertain whether or not the document that is to be signed is really signed by the affiant. So kailangan namin pumasok, hindi kami pinapasok. Kaya po medyo na late po tayo pero naka-file tayo by 4 o'clock in the afternoon. Ano pong ibig sabihin nito? So by 4 o'clock in the afternoon, ang Supreme Court po nagkaroon na ng jurisdiction ng kaso. So therefore, dapat sana yung ating kaibigan, ating siguro ayaw ninyo sa kanya, si General Torre, dapat sana under notice na siya na ang Korte Suprema ay hawak na po ang kaso. So, ang nangyari, minadali ng minadali, even if na-explain natin doon that under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, no, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. You know why? Because as early as March 17 of 2019, effective na po ang paghiwalay natin sa ICC. So ibig sabihin nito, dapat under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, the only exception is when the matter is under consideration by the ICC. And then, ang kanilang argumento is, meron ng preliminary examination yung Office of the Prosecutor in 2018. So therefore, according to them, this is already under consideration by the ICC. I say that that is legally wrong. Why? Because if you read Article 15 statute, there are ways by which informations can be given to the Office of the Prosecutor. Maski si Tam, Dick, or Harry, pwede magpadala ng sulat doon sa Office of the Prosecutor and he will execute, he will initiate a preliminary examination. This does not bind the ICC. Why? Because the ICC can only be bound if the pre-trial chamber will order an investigation to look into the war on drugs here in our country. And when did the ICC do that? September of 2019.
2021. 2 years after, we are already out of the ICC. Kaya nga, simple po yan masyado. Hindi ko maintindihan, ating mga experts dito sa ating bansa ay iba po ang sinasabi. Kung sasabihin nila na meron ng jurisdiction ng ICC, kung magpadala pala ako ng sulat o yung kaibigan natin doon sa Office of the Prosecutor, mag-initiate, mag-isino ng preliminary examination under consideration na ng ICC, maling-mali po yun. Why? Because we have other avenues. We are a sovereign country. We are an independent country. The judiciary is effective and under the principle of complementarity. Therefore, the ICC should only act as a court of last resort. We are able, we are willing, we have the Supreme Court to act, and we have the ordinary courts which are functioning. So therefore, ICC has no jurisdiction in this matter. Kaya nga po, sabi nila, yung Article 15 ng Rome Statute hindi mag-apply dito kasi hindi na tayo party. Mali din yan. Why? Because you are asserting that there is a warrant of arrest issued by the ICC. E di, siyempre, kung yan, granting for the sake of argument na meron nga kayong jurisdiction, di pwede din kami mag-invoke ng Article 15. Dapat dinulog muna sa nearest competent judicial authority. Hindi nila ginawa yun. Eto pa, if you will read the international civil and political rights, under Article 9, we have the obligation under Article 2, Section 2, that of the Constitution, that we should follow these principles of international law. Alam mo anong nakasabi sa ICCPR? Ganon din, dapat yung akusado idulog sa korte kung para busisain kung tama ba ang kaso, kanya ba talaga yung warrant, at narespeto ba yung rights niya. Hindi lang yan. Universal Declaration of Human Rights, Article 8, Article 9 also states that an accused has to be brought to the nearest competent judicial authority. Hindi lang yan. You read 2004. Ano yun? Yung model law implementing the Rome Statute. It also states that the accused has to be brought to the competent judicial authority. E ginawa ba yan ni General Torre? Hindi! So therefore, dapat lang hindi pa moot yung kaso natin. Maski nasa ICC pa. Bakit? Maka-order po ang Supreme Court sa mga respondents. Hoy, mali yung ginawa ninyo. You violated our basic laws. You violated the Universal Declaration of Human Rights. You violated Article 59. You violated the ICCPR. You violated the Comprehensive Model Law. So therefore, you should make proper manifestations doon sa ICC to oust the jurisdiction of the ICC. Diba tama yun? Kaya nga, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi ni Pastor, so long as the sun rises in the east, there will be justice. Duterte! Mamayo, shoutout po. Magandang gabi. Duterte! Maraming salamat, Attorney Israelito Torion. At kayo naman po, mga kababayan, good evening po. Mayo watching from Japan. Shoutout. Papanood po natin ang video message ni Attorney Harry Roque. Kami sa lahat ng ating mga kababayan sa iyong patuloy na suporta para sa pinakamamahal nating presidente, si Rodrigo Roa Duterte. Hindi po magtatagumpay ang puwerso ng kadiliman na patahimikin ang boses ng presidente na siya talagang minahal natin at ang boses ngayon ng modern Mahatma Gandhi na si Tatay Digong. Naninindigan po tayo na walang kasalanan si Tatay Digong at naninindigan tayo na wala po talagang jurisdiksyon ng hukuman dahil hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court. At ang aking masasabi lang po, hindi po tayo aalis ng dahig na hindi natin kasama si Tatay Digong. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino, mabuhay si Tatay Digong, mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. Si Attorney Harry Roque. Sa mga sandaling ito, isa pa sa mga supporter ni President Rodrigo Duterte ay mangungusap sa atin. Tawagin po natin dating National Youth Commission Undersecretary, walang iba kundi si Ronald
Cardema. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Kasama po si Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List. Masabi ko lang na mabilis sa inyo. Alam nyo, hindi kami makatulog ng 3 gabi na. Sumama kami sa Hong Kong pagdating ng Tuesday. Ganun na nangyari kay Pangulong Duterte. Wake up for Nasa yan Villa sa mga Morelos kami bangang simula para tanghali hanggang matuto ating kasi gabi. laging alutang. Sabi ko nga sa Oo nga, asawa ko, mamayo eh. dapat pumasok na lang kami dun sa dun sa airport, nang gulo na lang kami, nanira na lang kami ng eroplano para hindi nakalipad. Yun ang pinagsisisihan ko. Kahit makulong sana ako, napigilan ko man lang ng kahit saglit yung paglipad ng eroplano. Masakit-sakit sa kalooban, pinapainom ako ng asawa ko ng losartan. Sa totoo lang, araw-araw, sa sobrang sakit ng pakiramdam. Parang ang nagigising sa umaga, na mayroong bangungot, tas nare-realize mo, totoo yung bangungot. Kaya po, masabi ko sa inyo, alam nyo, kami, hindi kami tumatanggap ng mga binibigay na pondo sa Kongreso, yung mga 777. Hindi kami umattend kahit kailan, kahit sabi ng mga kasama namin kongresista, attend kayo, huwag kayo magpakita sa camera, sayang rin yung 21 million na pondo. Doon sa 30 na imbitasyon, kahit isang beses hindi kami umattend. Ganun yung paninindigan namin para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit na wala kaming pondo sa Kongreso, tinanggalan pa kami ngayon 2025. Ang nakaka-relax lang sa amin, yung nandyan si Tatay Digong na pwede mong puntahan sa Davao, pwede mong pakinggan sa TV. Kaya lang inalis pa sa atin yon. Dinala siya sa kamay ng mga dayuhan. May ginawa po akong video ngayon, nung papunta kami dito mismo. Gusto ko pong mapanood nyo. Ginawa ko lang po sa sasakyan yan. Yang Rodrigo Roa Duterte. Sobrang dami ang sumusuporta sa mga Duterte family. Oo nga, mamayo eh. His surname is Duterte. Birth news today is March 28, 1945. Mama Jo, shout out I sa'yo. was born in the province of Leyte in the Philippines. Ma'am Surina G, shout out sa'yo. Ma'am Joy, shout out. Hindi kasi ako pwede magsalita ng political dito. It is a prayer rally. Madami sana akong pwedeng sabihin. Madami akong Nagkakaiyak pwedeng pagka panggitin. Tinak. Masabi ko lang, Yung iuwi ka namin, Tatay Digong. Kanta pa, ano ba yan? Ilalaban ka Oo nga namin. Ipapanalo namin Presidente si Sara Duterte at milyong-milyong Pilipino. Ipapakita, kami ang gagante, kami ang babawi para sa'yo. Mahal na mahal ka namin, kahit nag-iisa ka dyan. Sana maisip mo, milyong-milyong Pilipino ang lumuluha, milyong-milyong Pilipino ang nagmamahal sa'yo. Isa kang bayani ng Pilipinas na buhay, hindi namin nahahayaan na mamatay ka dyan, iuwi ka namin sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chairman Ronald Cardema. At ngayon po, magsasalita po para sa ating lahat. Tawagin po natin si Ma'am Astra Pimentel Naik. Magandang gabi, Liwasang Bonifacio! Mamayo, thank you so much po sa pakulay, Mamayo. Walang matutulog hanggat hindi nakakauwi si Tatay Digong. Ako po pala si former Undersecretary Astra Pimentel Naik, appointed ni Pangulong Duterte sa kanyang panahon at nakapagsilbi sa kanya nitong nakaraang administrasyon. Ngayon ay nasa ABP party list po
na nominado, katuwang ng ating mga senador. Pero nandito tayo para manalangin, tama po ba? Alam nyo kanina nung nagsasalita si Senator Bongo, kumakati yung aking tuhod. Kasi kailangan nating manalangin. And hayaan nyo po na kung pwede ba, payagan nyo ako, hindi na po ako magsasalita. Kung pwede ay samahan nyo akong ipanalangin ang Malacanang sa araw na ito. Okay lang po? Ang bawat luha na tumutulo sa ating mga mata ay iniipon ng Diyos. Nakasaad po yan sa Biblia para sa mga Kristiyano. Kahit ang mga Muslim, na mayroon tayong duwa. At ang bawat luha na pumapatak ay naging kasagutan sa kalangitan. Higit sa lahat, kailangan ni Tatay ng ating dalangin. Sa lahat ng pwedeng lumuhod, pwede ba tayong lumuhod? At manalangin tayo ng so much din po, sabay-sabay. Nasaan ba ang Malacanang? Lagi po tayong nakasuporta Nandito? kay Tatay. Nandito. Pwede tayong humarap doon. Kasi sila yung nagbitbit kay Tatay, di ba? And let us all pray. Extend po natin ang ating mga kamay sa Malacanang. Aming Ama, nandito kami sa gabi ito upang manalangin. Sa araw sa araw sa araw
Sa araw na ito, O Diyos, dinideklara namin ang katotohanan. The Philippines belongs to you. And right now, O Lord, as we extend our heart and our hands, Father, towards Malacanang, we are praying, Father God, that your might and your power shall be upon that place. We bind evil. We bind evil, pride, corruption, O Lord. You said in your word, Father, whatever is bound in heaven is bound on earth. Whatever is let loose in heaven is let loose on earth. And so right now we pray, you are king over Malacanang and you hold the lives of everyone who served there. Alam namin, O Diyos, na ang buhay ni Bongbong Marcos ay nasa kapalaran, ang kapalaran niya ay nasa iyo. Its beginning and its end is in your hand. Right now, Father, we pray, Lord, hold his heart, hold his mind, and hold his life. Father, we are asking, Lord, for your forgiveness upon every person, O Lord God, in this place. And as we ask for forgiveness, Father God, your power and your Holy Spirit will be upon this place and will be upon that place, O Lord God. Lord, alam mo ang motibo ng kanilang puso at ang sabi ng iyong salita, you judge us according to the motives of our hearts. And so right now, Lord, we just pray, Father God, that you judge the heart of President Marcos. And Father, right now, as we raise our hands, we also pray, Father God, for Tatay Digong, VP Sara, and the whole Duterte family. Hold their lives, and your protection shall surround them. Send your angels, O Lord. Alam nyo ang puso ng bawat Pilipino na nandito na nagtitipon, ang aming pagmamahal sa Kanya, ang aming pagpapasalamat sa iyo, O Diyos, dahil binigay mo sila sa amin. And right now, Father God, we are declaring for His safety, we are declaring for His freedom, and we are declaring, Lord, that evil shall never prosper in the Philippines because the Philippines belongs to you and you are King over our land and over our lives. We thank you, Father, because our prayers are answered. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil tinanggal mo and you have uprooted the evil that is sitting in Malacanang. It is the devil, O Lord God, that we have defeated, and we know, Lord, that victory is ours. That victory is for the Lord Jesus, and victory is for the Philippines. We thank you and we shout, Hallelujah! 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 And we shout, freedom is upon President Duterte and upon the Filipino people. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Astra Pimentel Naik, at ang susunod na magsasalita, walang iba kundi si Dr.
Lorraine Padoy. Like muna tayo dyan, guys. Magandang gabi mga palaki ni Digong Duterte. Marami akong naaalala sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Nung nasa Hong Kong, meron siyang maraming pagkakataon na talikuran ang Pilipinas at magtago-tago at tumakas. Alam niya kung ano yung hinaharap niya dito. Pero sinabi niya, hindi ako tatakas. Ako ay isang Pilipino. So alam natin yan tungkol sa dating Pangulo. Lahat tayo mahal natin siya dito. Si President Rodrigo Roa Duterte, dahil nakatrabaho ko siya, ang tawag namin sa kanya, phenomenal. Quantum leap president. Kahit yung geopolitics noon, yung politika, yung peace, balance sa mundo na apektuhan niya. At ngayon, ganun din ang ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte. At si Pangulong Duterte, alam niya kung ano yung hinaharap niya dito. Naisip na niya ito. Ang maiiwan lang dito ay tayo. Tayo ang gagawa ng malalim na kahulugan sa kanyang sakripisyo. Nasa world stage si Pangulong Duterte ngayon. May pagkakataon na ang buong mundo ay maririnig ang boses ng Pilipino at maririnig nila kung bakit mahal ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Bongbong Marcos. Binigay mo sa amin yung pagkakataon na yan na makikita ng mundo na nagkaroon ng President Rodrigo Roa Duterte na kung saan bawat Pilipino sa Europa ngayon ay nandun at hindi siya iiwan. Phenomenal President. Maraming salamat, Bongbong Marcos. Mahina kukote mo. Wala kang kapana-panalo dito. Paling. So, ang sinabi ni Bongbong Marcos, walang soberenya ang Pilipinas. Ang sinabi niya, ang hudikatura natin ay bulok, walang sistema kung kaya kailangan yung kahihiyan na ibibigay natin ang mga kaso natin na siya dapat mismo natin kayang gawin ay ibibigay pa sa dayuhan. Yan ang sinabi ni Bongbong Marcos sa hudikatura at sa bawat Pilipino, bulok ang justice system natin. So bawat justice, bawat judge, bawat lawyer, bawat law student, mainsulto kayo sa ginawa ni Bongbong Marcos ng pag-surrender ng ating soberenya. Sinabi din niya na ang Pilipino, itong taong ito na sinabi ni President, ni Vice President Inday, hindi marunong maging President. Eksakto ang pinakita niya. He surrendered a Filipino citizen sa ICC, sa isang dayuhan. Never na ginawa ni Rodrigo Roa Duterte yan. So it is incumbent upon everybody, lahat tayo, matuto tayo mag-Ingles. Kasi ang audience natin ngayon ay ang audience ni Rodrigo Roa Duterte, the world stage. We will tell the world who Rodrigo Roa Duterte is and what that war on drugs really is. Somewhere like 88 to 92% of Filipinos approved of Rodrigo Roa Duterte's war on drugs. Ang hindi niya nakikita ngayon. Sabi ng informant ko sa BJMP, nung si PRRD ay kinidnap, ang nag-cheer doon, ang saya-saya nila, mga CPP, NPA, NDF. Kasi ang nasa loob ng ICC na yan ay ang CPP, NPA, NDF. Si Cristina Conti, na sinabi ng mga former rebels, ay isang operatiba ng CPP, ay legal advisor ng CPP, NPA, NDF. Sa kanila din nanggaling yung bloated, na exaggerated na figure na 30 to 60,000 deaths daw. Pero ang nasa alleged crimes ng ICC mismo ay 43 in 8 years.
Sila ang may crimes against humanity, ang CPP, NPA, NDF na yan. At namemeligro ang Pilipinas ngayon kasi ang tingin ng CPP, NPA, NDF ay panalo na sila. Sandali na lang, pababagsakin na nila ang gobyernong ito. At madali yan kapag ka ang leader ay ganyan, katulad ni Bongbong Marcos. So, magkakapit-bisig tayo dito. Dumadaan tayo sa isang madilim na kabanata ng ating kasaysayan, pero sa aking pananaw, isa rin siyang kabanata na napakapunong-puno siya ng pag-asa kasi matatanggal na natin ang CPP, NPA, NDF pag nasabi natin sa mundo, yung ICC na yan, nasa loob niyan ang CPP, NPA, NDF, mga komunistang teroristang nagwasak ng Pilipinas at sila ang nasa likod ng injustice na pag-kidnap ng former president with the collusion of the Marcos administration. Sila na mismo ang nag-amin. Sila na mismo ang umamin na the orders came from the office of the president. Very damning. So may I please talk to the international audience. Rodrigo Roa Duterte is the most beloved president of the Philippines. I had the privilege, I had the honor, I had the blessing to serve under such a president, and his trust and approval ratings from the time he sat in office till the time he stepped down until now is unprecedented in the known democratic world. And there is a reason for that. Rodrigo Roa Duterte comes but once in this lifetime, and this government of Bongbong Marcos kidnapped him. He wasn't given due process. He was taken in an airplane that the office of the president himself rented so that he could be kidnapped and brought to Hague. This Philippine president took his own citizen and surrendered him to the ICC, a kangaroo court, a court that has no respect from the international community. And I believe that none of us are separate, that we are all united. It doesn't matter if you are Filipino, or if you're from Hague, or if you're Chinese, or if you're from the United States. We are one. And this is happening all over the world. The lies that are being told by media about leaders who are real leaders are happening. The ICC is happening. The use of NGOs to steal from government is happening. We know this because we have been under the terrorism for over half a century of the CPP, NPA, and the F. Therefore, I would like to appeal to you. You are our protection. You are humanity's protection. Whatever diminishes one person diminishes the rest of humanity. There are plenty of persons that deserve to be in jail. The CPP, NPA, NDF is one of them. Fascists and plunderers, people who steal from the people, billions, trillions, of which Marcos and Tambaloslos are being now asked to explain themselves in the Supreme Court, are one of them. But definitely, Rodrigo Roa Duterte is not one of them. Help us to our fellow humans all over the world. Help us bring a most beloved, a most respected leader in this country. Thank you. Maraming salamat si Dr. Lorraine Badoy. Gusto niyo na bang marinig si VP Sara Duterte? Mangungusap po sa atin mamaya si VP Sara, kasama na si Mayor Baste Duterte. At ang dalawang malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte. May shoutout sa lahat at magla-like muna kayo dyan. Huling oras bago siya naihatid sa the Netherlands, si Hanilet Avancenia and Kitty Duterte. Kaya antabayanan po natin yan. Sa mga sandaling ito, makakasama po natin ngayon isa sa mga batikang abogado, Attorney Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po. Ang dami palang followers dito. Good evening.
umalis po nung kinuha nila yung ating dating Pangulo, ang sama ng loob ko. Kasi meron sana akong gustong sabihin sa kanya bago siya nakuha. Gusto ko sana magpasalamat sa kanya. Naging magkaibigan kami nung naging kalihim ako ng press. At syempre, dahil sandali lang yun, tumawid na right away after that. Naging madalas po akong dumalaw sa Davao. Nagkitsikahan lang kami. Nung minsan, paalis na ako after masayang tsikahan, ito ang hindi ko makalimutan. Ang sabi niya sa akin, siya pa yung unang nakapagpasalamat sa akin, kukunti pa lang naman nagawa ko para sa kanya. Ang unforgettable na sinabi niya sa akin, Trixie, thank you for your friendship. Gusto kong marinig nyo, kung sakasakali, if ever there should come a time na ma-meet nyo siya ulit, ma-meet nyo siya, pakisabi, ito yung pasasalamat ko sa kanya. Sir, maraming salamat. Ikaw yung bukod tanging Pangulo na naawa. Naawa ka dun sa presyo ng bigas na hindi maabot ng ordinaryong mamamayan. Naawa ka sa ordinaryong mamamayan na balik ng balik nagpaparenew ng driver's license. Na balik ng balik nagpaparenew ng passport. And speaking of passports, kayo lang po yung naawa nung nakita ninyo yung mga ordinaryong mamamayan na nakahiga sa harap ng DFA, naghohope na ma-interview sila, makakuha ng passport. 3 po yung anak ko na na-hold up in the years before your administration. 4 lang yung anak ko. Simula nung naging presidente siya, nakakalakad na sila sa kalye. Walang naghaharas. Walang hold up. Totoo yan! Totoo yan! Tatay, sumakay ako sa taxi noong 2018. At 2016, nung bago pa lang kayong presidente. Pagkasakay ko ng taxi, sabi ko, Manong, pauwi po ng Cubao, pwede ko namang dagdagan yung sa metro nyo. Sabi sa akin, Ma'am, metro lang po tayo. Presidente na si Digong. Hindi na po nangyayari yun. Ngayon, pag tuwing gabi, nagtatawag ako ng mga anak kung nakauwi na sila. Naalala ko, sa 6 na taon na presidente ka, sir, inalagaan nyo kami. Kaya deserving talaga kayo na tawagin ka namin Tatay Digong. And sir, ito din po taus-puso. Thank you for your friendship. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat po, Attorney Trixie Cruz Angeles. At ngayon po mga kaibigan, bago po ang next speaker po natin na i-recognize kasama sa tawagan na ibalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang iba kundi si Filipino Guerrilla Forces Supremo, Sir Dado Enrique. At ngayon natin ang ating next speaker, walang iba, ang dating kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Abdullah Gabs Mamao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will be speaking not for and in behalf of my Muslim brothers and sisters in the country. But although I don't have the permission of all the Muslims in this country
I do believe that they have the applause of all the speakers that had made their own statements in this prayer rally tonight. On my part, I will only be dealing on the legal issue that is actually involved in the problem of our former President Rodrigo Roa Duterte. Itong issue nito is about the jurisdiction of the International Criminal Court. Malinaw in the law governing the International Criminal Court that the jurisdiction of the ICC, as pointed out by Attorney Torion, is only complementary. There was a time when the Solicitor General of our country had testified before Congress, and he was asked if the International Criminal Court has jurisdiction over all cases involving residents and citizens of the Republic of the Philippines. And there was one very simple answer of the Solicitor General. And he said that the jurisdiction of the ICC is complementary in nature. Even during the time of President Duterte, the ICC would not have jurisdiction on the cases that were filed before the ICC because, according to the Solicitor General, the judicial system during the time of President Duterte was operational. There was no breakdown in the judicial system of our country. The prosecution, the investigation bodies of our country are working. And because the judicial system of our country was operational, the prosecution, the investigation bodies of our country were working. The International Criminal Court of Justice, at the time, during the time of President Duterte, could not even take jurisdiction of the cases that were filed before it. And now, we are talking about the current. Is our prosecution and investigation bodies not functioning? If our judicial system is operational, if our prosecution and investigation bodies are working, definitely under the rules of the International Criminal Court, they could not in any way take jurisdiction of the cases that were filed against the former President Rodrigo Roa Duterte. I would like to make my statement very short because the lady is telling me about the following program that has to be done. It's already late, almost 10 o'clock tonight. But I would like to make this one very simple request to all our supporters, to all those who are here today, to those who are not here today. As pointed out by all the other speakers, we have to support them, to ask the assistance, the help of the Almighty God, the Almighty Allah, that Duterte should be protected while there he is in the Hague, Netherlands. And that the prayer of Rodrigo Duterte and before the International Criminal Court, which is a matter of right for him to be given interim release during the time that the cases against him are being scheduled by the International Criminal Court. And for that matter, in my simple capacity, as a friend, as a brother, as a former classmate of the President, I support all those who are here today and all those who are in the different parts of our country for the interest and the welfare of our people, that the justice for the former President should prevail, and that the International Criminal Court will later on dismiss all the charges against former President
Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay kayo lahat! Mabuhay si Duterte! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maraming salamat, Secretary. At nire-recognize pala natin sa Attorney J.B. Hinlo na nakahabol ngayon. Kanina napanood natin yung kanyang video. Samantala, sa mga sandaling ito, makakasama naman natin, walang iba, kundi si Captain Dado Enrique. May escort na siya. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi. Magandang gabi. Bring him home. Bring him home. Duterte. Duterte. Papayag ba kayo na ang ating dating Pangulo ay pinastos, hindi binigyan ng pagkakataon at nihirakan ang kanyang right as a Filipino citizen? Ayan! Bakit kasi natangay doon? Bakit napunta ron? Ang ginagawa natin, nandito tayo para isigaw ang ating nararamdaman. Huwag kayong matatakot. Isigaw ninyo ang tama. Isigaw ninyo ang karapatan ninyo. Isigaw ninyo ang dapat na ginagawa ng mga otoridad kasi sila ang pinapasweldo natin. Sila ang ating mga naninilbihan. Magandang gabi. Magandang gabi. Picture. Picture. Magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ng Pilipino from all walks of life. Magsasaka, mangingisda, basurero, vendor, tricycle driver, mayaman, mahirap, kung ano man ang profesyon, walang baliwala yun. Lahat tayo ay naninindigan para sabihin na ang Pangulong Duterte ay hindi binigyan ng pagkakataon. Pineke ang kanyang warrant of arrest. Hindi siya dapat dinala doon. Dapat sa korte natin dininig ang kaso. Hindi dapat. Hindi dapat yung ginawa na yon. Kaya kayo, gobyerno, bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga Pilipino from all over the world, mga Pilipino sa ibang parte ng mundo, Pilipino, mga totoong Pilipino, tumayo kayo! Tumayo kayo! Lumaban kayo! Tumayo kayo! Isigaw ninyo ang inyong karapatan. Sumigaw kayo at gawin natin sa mahinahon na paraan. Hindi sa tigman. Wag. Doon tayo sa matahimik na paraan. Naintindihan ninyo? Naintindihan ninyo? Pero pagka kayo ay inapi, tumayo kayo. Pag kayo pinastos, nirakan, ninakawan, tumayo kayo. Hindi pwede yung ganito. Mga Pilipino all over the world, maraming salamat sa suporta nyo. Mga Pilipino sa buong Pilipinas, maraming salamat. Araw-arawin ninyo, tumayo kayo hanggang sa matapos ito. Tapusin natin ito. Tapusin natin ito. Itaguyod ninyo ang ating karapatan, ang ating konstitusyon. Preamble. Preamble. At mga citizens of the world, citizens of this planet, all freedom-loving people on earth, sumigaw din kayo para sa amin. Maraming salamat sa inyo. Paglaban niyo kami. Maraming salamat. Magandang gabi. On behalf of FGF, Filipino Guerrilla Forces, kami ay sumusuporta sa lahat. Thank you. Maraming salamat, Captain Dado Enrique. Maya-maya po ay mapapakinggan na natin si Vice President Sara Duterte, si Mayor Baste Duterte, at si Kitty Duterte. At ngayon po, sa sandaling ito, masakit man sa ilan sa atin dito, karamihan ay hindi pa nakakatulog. Pero balikan po natin ang mga pangyayari noong
pumunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hong Kong at nang siya ay dinala sa The Hague, Netherlands. Panoorin po natin ang video. Pag may mo tumayo dyan yan, sigawan ko talaga. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, maayos po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawin procedure. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. The right to counsel is something that has to be observed and respected. Decide ako kung gagawin ba ang anak ko. Hindi nila pinapasok.
Pasukin mo na lang muna. Para lang makapag. Kasi yung Hindi matatapos ito sa pag hindi kayo sumunod. The right to remain silent. Pero hindi say parang hindi against the law. You are under arrest. Justice even 29%. Let's go. What's up, please? What up? Pati si Tatay Digong pinasasan? Oo. Hindi nila alam na bawal yan. Wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga workers, wala tayong magagawa. Eh, yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal workers. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa galing ako Dubai, Kapwakan Port. It's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Dormitory. And I think it has something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at po ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past. From the ating law enforcement or military. Sinabi ko na, I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. And I say to you, I will continue to serve the country to the home. Ganun na. Very good. Salamat.
young Rodrigo Roa Duterte. Nalamigan yan. Nalamigan ka yan. That's my first middle name is Roa. Surname is Duterte. Relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Duterte! 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 Ang sigaw natin, ang panalangin natin, bring